Arestado ang 10 na kabilang sa mga Maleta Boys na nagpakilalang bagman ni Zaldico. Hindi kasi sila nakapagpiyansa sa kaso nilang perjury. At live mula sa Las Piñas, nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Gary, sa mga oras na ito, nasaan ngayon ang Maleta Boys na hindi nakapagpiyansa? Yan, Bok, maaaring ang this weekend, Sabado at Linggo, maaaring dito sa presinto, manatili muna yung 10 bodyguard ni dating Congressman Zaldico matapos ngang hindi pumayag ang RTC ng Las Piñas na makapagpiyansa sila ngayong araw. Pero sa 14 na bodyguard na to, 4 naman ang nakapagpiyansa rin at umabot sa cut-off kaninang alas 4 ng hapon. Pasado alas 8 ng umaga nang iproseso ni Attorney Levy Baligod ang piyansa para sa 4 counts na perjury. Nagugat yan sa mga kasong isinampa ni dating Senador Antonio Trillanes, Congresswoman Laila De Lima, Bucor Chief Gregorio Catapang at dating National Security Advisor Eduardo Año. Ilan sa mga pinagmulan nito ang mga salaysay nila sa flood control scandal kung saan idiniin nila ang pagkakakilanlan ng ilang personalidad. Nasa 18,000 pesos ang itinakdang piyansa sa bawat kaso ng perjury. Kaya sa 4 na counts nito, nasa 72,000 ang kailangan ng bawat isa sa kanila para pansamantalang makalaya. Pero imbis na iproseso, hinanapan ng dokumento at affidavit ng korte si Attorney Baligod na nag-uugnay na hindi na aresto ang 14 na Maleta Boys. Dahil daw sa mabagal na proseso, 4 lang ang pagpiyansa habang inabutan na ng pagsasara ng korte ang 10 Maleta Boys. Dahil dito, agad inaresto na Las Piñas Police ang 10 bagman at idinaan sa proseso ng booking, mugshot at medical examination para sa inquest proceedings sa kanilang kaso. Natapat pa ng Biyernes ang pag-aresto kaya maaaring 2 araw na maaaring makulong ang 10 dating Marines at sa Lunes na inaasahan na makapagpiyansa. Umapela naman sa publiko si Attorney Baligod sa kanyang Facebook post na samahan sila sa Las Piñas. Posible raw kasing may masamang mangyari sa Maleta Boys sa kulungan. Samantala, umaasa si Attorney Baligod na matatapos na Las Piñas Police ang Certificate of Detention ng 10 bodyguard para makahabol sila sa Midnight Court ng Makati RTC. Maaari pa rin daw makapag-bail ang mga bodyguard kapag nakumpleto na ang mga kailangan dokumento. Kanina nga, pasado alas 9 ng gabi, nakumpleto na ang dokumento at tumuloy na sa Makati RTC si Attorney Baligod para mag-avail ng request sa korte na makapag-bail na ang Maleta Boys. Pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Baligod. Hinanda na namin lahat ng dokumento na kailangan sa bail sa Caloocan, Muntinlupa, San Juan at sa Las Piñas. Pare-parehong set of documents yan kasi base yan sa rules of court. Ngayon, document, dinala namin sa Caloocan, aprobado ka agad. 2 oras lang kami. Punta sa Muntinlupa, wala pang 1 oras, tapos na. May handbook nagtagal yung paggawa ng Certificate of Detention dito nga sa PNP Las Piñas. Kailangan raw kasi ito lalo na kung hindi ka sa korte ng Las Piñas mag-a-avail nga ng piyansa. At dahil napili nga nila Midnight Court ng Makati, dito sila tumungo ngayong gabi para umaasa sila bago mag-12 AM mamaya ay pumunta na rin doon yung mga bodyguard para makapag-avail nga ng piyansa. Naging problema kasi rito yung naging mabagal na proseso at pagkakamali nga sa paggawa ng Certificate of Detention. Theft daw kasi naisulat ng una kaya binago ulito at hinintay nilang mapirmahan at makumpleto ang dokumento bago dinala nga ito ngayon sa Makati at sana raw ay maka-avail sila ng pagpapiyansa ngayong gabi. May anbo. Gary, isa sa akin. Alam ko na sabi mo sa report mo pero siguro mas liwanagin lang natin sa dami kasi nung claims doon sa affidavit na ang Maleta Boys alin doon eksakto yung sinasabing nag-lie sila under oath? Ano yung pinerjure nila? Kasi ang dami rin nilang mga dinawit ng personalidad. Ang haba ng affidavit nila. Oo, wala kasi yung particular na statement na nilabas si Attorney Baligod regarding nga kung alin doon sa mga statement na yon na isinampang kaso sa kanila nung 4 na nabanggit natin kanina personality ang naging perjure para nga sila makasuhan. At nung Martes pa kasi nagkaroon sila ng warrant at humingi pa rin sila ng pagkakataon na bumaba ngayong bail kaya umabot sila hanggang ngayong Biyernes. Umasil nga sila kaninang umaga, 8:30 ay ma-avail dito pero nga na-delay nga sila. Pero kung ano yung laman ng dokumento ay hindi kasi naging malinaw. Parang Gary, tama ba at this point, hindi malinaw kung yung
Buong testimonya ba nila yung sinasabing nag-lie sila or nagsinungaling sila under oath or just parts of it? Wala tayong detalye niyan sa ngayon. Sinubukan natin at itanong nga kay Atty. Baligod sa ngayon kasi medyo busy siya sa pag-aabil nga ng pagkakataong makahabol sa korte sa Makati para makapag-bail. Pero yung proseso, yung dokumento at aling parte doon ay lilinawin niya kapag nakapag-relax na sila, nakapag-bail na sila at nakatawag na sila ng press con, ay doon na malilinaw kung ano nga yung mga bagay na yon, kaya sila ay nagkaroon ng warrant. Mayan. Gary, may tanong lang ako. Kasi Biyernes ang gabi na eh. So kaya pa sila makapag-bail ngayong weekend? Kasi may nabanggit ka kaninang merong night court sa Makati. So kaya pa nilang makapag-bail this weekend? Tama ba? Bok, dalawang korte kasi yung may midnight court na tinatawag. Maa-avail nila yan sa Pasay at sa Makati. So choice nila kung saan nila gusto mag-bail. Pero ngayon, dahil nakompleto nga yung dokumento na kailangan nilang isubmit sa korte, Makati napili nila at a-assist sila bago magmadaling araw, 12 a.m. ay maigagrant nga yung bail nila. So may pag-asa na by tomorrow, sila ay makalaya. Isa pang tanong, nabanggit mo yung problema ata, yung certificate of detention kung saan sinasabi na yung mga arestado ay in detention at present. Tama ba? Tapos saan nagkaroon ng problema doon? May nabanggit ka kasi kanina na merong nagkamali. Hindi ko lang alam kung sa petsa o sa numero pero ano yung particular na pagkakamali? At sino may mali? No. Paglilinaw kasi ni Atty. Baligod, kailangan talaga yung certificate of detention. Patunay na nandito nga yung 10 nasasangkot at may warrant na mga bodyguard nga. No? At kailangan ito, kung hindi sa mismong korte ka, mag-aabil nga ng tinatawag na piyansa. At dahil nga sa Makati ito, kailangan gumawa yung PNP dito sa Las Piñas ng certificate of detention. Nung una raw ay nakagawa na ito kasi sa experience nila sa lahat ng korte kung saan sila idinimanda 1 oras at 2 oras lang daw ito ginagawa. Pero dito kasi nagawa naman ng Las Piñas Police. Ang problema, nagkamali daw. Theft ang naisulat sa certificate of detention. Malayong malayo sa perjury. Kaya binago nila yung proseso ng dokumento. Kaya hanggang sa inabot na sila kanina ng alas 9 ng gabi. At theft yung nakalagay, hindi perjury. Akala ko 10th eh. Theft, pagnanakaw. Tama. Pagnanakaw ang nakalagay. Kaya sabi nga ng Atty. Baligod, dapat hindi yan nakalagay sa kanilang papel, kundi dapat yan nakalagay doon sa mga nagreklamo sa kanila. Yun yung pabirong sabi ni Atty. Baligod. Oo. So sinong nagkamali dun sa pagtatype? Yung police na gumagawa ng certificate? Tama ka, Bok. Nagkamali dito sa loob. Kung sino yung gumagawa ng certificate of detention, sila yung nagkamali. Kaya nung nakita nila, kasi nagawa na nga ito at pirmado na, nung mabasa nga nila at mali, binawi nila ito at muling ginawa. Dahil marami-rami rin ito, 10 ito, medyo tumagal yung proseso. Kaya ang pag-asa na lang talaga nila ay makahabol sa midnight court at mapayagan sila makapagpiyansa. Bok. Okay. Mabagal pa naman mag-type ang mga police. So sige, maraming salamat sa iyo, Gary De Leon. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.